iniwan akong kumain ng instant noodles sa Pasko kinabukasan. Ibinenta ko ang bahay. Ano ang mangyayari kapag isang babae na kakapanganak lang sa pamamagitan ng cesarean section ay inabandona ng pamilya ng kanyang asawa para magbakasyon sa resort habang siya ay nag-iisa sa tahanan ng walang pagkain? Ang kwentong ito ay tungkol sa isang paglalakbay mula sa isang mangkok ng instant noodles sa bisperas ng Pasko hanggang sa isang mapagpalayang hakbang na nagkahalaga ng milyon-milyong piso, isang pagkilos ng isang manugang na ginawa niyang wala silang matirhan ang pamilya ng kanyang asawa sa loob lamang ng 3 araw. Ang gabi ng Pasko ay mas malamig kaysa sa lahat ng nakaraang taon. Ang lamig ay hindi lamang nagmumula sa hangin na dumadating sa bintana ng aming kondominium sa ika-15 palapag, nagmumula rin ito sa loob mismo ng 4 na pader ng bahay na ito. Nakaupo ako nang nakayuko sa sulok ng kusina. Ang liwanag ng dilaw na ilaw ay nagbibigay ng huwad na init habang ang aking anino ay nakalatag sa malamig na tiles ng sahig. 10 araw na lamang ang nakalipas nang humiga ako sa malamig na operating table, nagngangalit ang aking mga ngipin sa sakit para masilangan ang aming panganay na anak na babae, si Gabi. Ang pangalang iyon ay maliit at payak. Ibinigay ko ito sa kanya na may pag-asang ang kanyang buhay ay magiging mapayapa at masagana, na hindi na kailangan pang lumaban laban sa mga alon ng buhay katulad ng ginagawa ng kanyang ina. Ngunit dito na ko ngayon, nag-iisa, may sugat pa sa tiyan na tumutulong pa rin, at ang aking harapan ay isang mangkok ng instant noodles na umuusok. Marahang inihilab ko ang aking sarili dahil sa sakit. Ayokong magising si Gabi. Ang kanyang maliit na mukha ang tanging liwanag na nagpapainit ng aking puso sa sandaling ito. Natutulog siya ng mahimbing sa kanyang duyan. Gutom na gutom ako. Hinawakan ko ang mga kubyertos at kinuha ang noodles malambot, walang karne, walang itlog, wala kahit isang dahon ng sibuyas. Ang refrigerator ay walang laman. Lahat ng sustansya at pagkain na inihanda ko ay kinuha na nila at dinala. Nang umaga ng bisperas ng Pasko, kinuha nila ang kanilang mga bag at umalis ng maaga. Narinig ko ang tunog ng pinto na nagsara at walang sinuman na lumingon pabalik. Ibinaba ko ang mangkok at kinuha ang aking telepono. Sa screen ay isang notification mula sa Facebook. Si Rodel, ang aking asawa, ay nag-post. Lumabas ang larawan ng maliwanag. Isang magandang beach resort ang nasa imahe, asul na dagat, puting buhangin, maliwanag na araw. Naka-flower shirt si Rodel, yakap ang bewang ni Aling Celia, ang aking biyenang babae. Sa tabi nila ay si Boboy, ang pamangkin na itinuturing nilang espesyal na apo, hawak ang isang malaking crab, ngangiti ng maluwag. Sa mesa sa harapan nila ay puno ng pagkain ng dagat, hipon, lobster, alimango, at pulang alak na nagliliwanag. Binasa ko ang caption ng dahan-dahan, tulad ng mga karayom na bumabaon sa aking puso. Ang Pasko ay para sa mga taong pinakamahalaga sa atin. Salamat, Nanay, sa lahat ng pagod mo para sa aming pamilya. Maligayang Pasko sa aming buong pamilya. Pinakamahalaga? Kung gayon, sino kami ni Gabi? Mga estranyo? Isang pabigat na gustong itapon para makalaya silang mag-enjoy? Gusto kong umiyak ngunit kinagat ko ang aking labi para pigilan ang mga luha. Sapat na ang pag-iyak ko sa nakaraang 10 araw. Umiyak sa sakit, umiyak sa lungkot, umiyak sa malamig na pakikitungo ng mga taong tinatawag ko na asawa at pamilya. Ngayong gabi, hindi na ako iiyak. Tumingin ako sa mangkok ng noodles na lumamig na at sa saradong pintuan ng refrigerator. Sa freezer ay 2 pakete ng frozen siomai, yun lamang ang naiwan nila para sa isang babae na kakapanganak lang at nangangailangan ng tamang pagkain at pahinga. Hindi ito pagkakamali. Ito ay sadyang paghamak, isang pagpapakita ng kanilang mababang pagtingin sa akin. Sa loob ng maraming taon, mula pa bago kaming magkasal, nagpuyat ako at nagtatrabaho ng walang pagod. Ginamit ko ang aking pinaghirapang pera para bilhin ang bahay na ito, para busugin ang buong pamilya ng aking asawa,
para tustusan ang bawat kapritso ng biyenang babae ko, ang bawat laruan ni Boboy. At ngayon, ito ang aking natanggap, isang mangkok ng instant noodles sa gabi ng Pasko at isang katahimikang puno ng kalungkutan. Isang apoy ng galit ang sumabog sa loob ko, sinusunog ang lahat ng kahinaan at pagtitiis na natitira pa. Huminahon ako at itinaas ang mangkok sa isang tabi. Ang sakit mula sa aking sugat ay para na ring namanhid sa sakit ng aking puso. Binuksan ko ang aking contact list at naghanap ng isang pangalan na matagal ko nang nakatago ngunit hindi pa kailanman tinawagan sa ganitong oras. Dodong Real Estate Broker. Alas 11:55 ng gabi. Siguradong kasama ni Dodong ang kanyang pamilya ngayon. Nagdiriwang ng Pasko, ngunit hindi ako makakahintay. Pinindot ko ang dial. 3 ring, pagkatapos ay sumagot ang kabilang linya. Narinig ko ang tunog ng TV sa background. Alo, Ate Ana. Maligayang Pasko. Bakit tumawag ka ng ganitong oras? May emergency ba? Sinubukan ko ang pinakakalmadong boses na kaya ko habang nanginginig ang aking mga kamay. Dodong, maligayang Pasko rin. Pasensya na at ginagambala kita ngayon, pero may napakahalagang kailangan akong gawin. Sige ate, sabihin mo. Tumingin ako sa paligid ng aming kondominium, higit sa 100 metro kwadrado, dating pinagmamalaki ko, dating pinagbuhusan ko ng pawis at dugo. Ngayon ay walang kaluluwa at malamig na lamang. Ang unit ko, Dodong. Gusto kong ibenta ngayon na. Humanap ka ng buyer para sa akin, kahit kailan, habang kaya mo. Nanahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Ate Ana, seryoso ka ba? Pasko ngayon. At ang bahay mo ay napakaganda, prime location, bakit bebentahin agad? May nangyari ba? Hindi ako nagbibiro. Kailangan ko ng cash agad. Sa loob ng 3 araw ng Pasko, kapag nahanap mo ng buyer na handa ng magbayad, bibigyan ko ng malaking diskwento, 2 milyong piso sa ibaba ng market price. Narinig ko ang malalim na paghinga ni Dodong. 2 milyon diskwento ate? Sigurado ka? Kapag naibenta na, hindi na mababawi iyon. Tumingin ako sa litrato ng aming kasal na nakasabit sa dingding. Ang ngiti ni Rodel sa larawan gaano iyon pagkunwari. Ngumiti ako nang mapait, isang ngiting mapagpasya. Sigurado ako, bukas ng umaga, dalhin mo na ang buyer. Gusto kong matapos ang lahat ng papeles bago matapos ang bakasyon. Gusto kong alisin ang nakaraan na ito ng mabilis hanggat maaari. Ibinaba ko ang telepono. Sa labas, ang mga paputok ay sumabog sa kalangitan, mga liwanag na pumunit sa kadiliman ng gabi. Nag-ilaw na ang bagong taon. Tumingin ako kay Gabi na bahagyang gumagalaw sa kanyang duyan. Bagong simula na natin, anak. Mula ngayon, hindi na kita papayagan na manakit ng sinuman sa iyo at hindi na rin ako papayagang gamitin kami ng mga taong hindi tayo tunay na minamahal. Para maunawaan ang dahilan ng aking desisyon sa gabi ng Pasko, kailangan munang bumalik sa nangyari noong 2 araw bago iyon. Nang umaga ng araw na iyon, normal pa ang kapaligiran sa bahay, pero naramdaman ko ang kakaibang kilos ni Aling Celia. Patakbo siya ng pabalik-balik, ang mga mata niya ay naglalaro sa akin na nakahiga sa kama, ang mukha niya ay puno ng nagpaplanong bagay. Mas maaga, kaysa karaniwan, umuwi si Rodel mula sa trabaho. Pumasok siya sa kwarto, umupo sa gilid ng kama, hinawakan ang aking kamay ngunit umiwas ang kanyang mga mata. Ana, may sasabihin ako sa iyo. Ngayong Pasko, plano naming dalhin si Nanay at si Boboy sa isang beach resort ng ilang araw. Si Nanay ay pagod na sa buong taon at may problema pa ang kanyang likod. Sinabi ng doktor na kailangan siyang magpahinga sa mainit na lugar para gumaling. Nagulat akong tumingin sa aking asawa. 8 na araw pa lamang akong nanganak. Hindi pa nahihilom ang aking sugat, ang bawat hakbang ay maingat na ginagawa. Si Gabi ay sanggol pa lamang, nagigising tuwing ilang oras para sumuso. Sa sandaling ito, kailangan ko ng suporta, ng higit sa lahat ang presensya ng aking asawa, ang tulong ng aking biyenang babae, at siya, nagpoplano silang magbakasyon. Anong sinabi mo? Kakapanganak ko lang, maliit pa si Gabi, planong iwan mo kaming mag-ina ng nag-iisa?
Mula sa labas ng pintuan ay pumasok si Aling Celia. Ang boses niya ay malakas na nakapapadlam sa akin. Naku naman, palagi kang nagpapadramatic. Noong araw na ipinanganak ko si Rodel, 3 araw pagkatapos ay nagtatrabaho na ako sa bukid. Walang namatay. Ngayon ay sobrang ginhawa mo na nasa condominium ka, may aircon, komportable ang lahat at nagrereklamo ka pa. Lumapit siya sa kama, nakatitig sa akin nang may tinig na nagbibigay ng pagpapabaya. Naisip ko na lahat. Aalis kaming 3 ni Rodel at si Boboy ng ilang araw, mas magiging tahimik ang bahay para sa iyo makakapanahinga ka ng maayos. Si Gabi ay hindi maginambala ng maraming tao, ang daming nagsisipunta, maingay ang mga bisita, mas mapapagod ka pa. Tumingin ako kay Rodel, hinihintay ang kahit isang salita ng pagtatanggol para sa akin. Wala. Tumango lang siya para suportahan ang sinabi ng kanyang ina. Tama si Nanay Ana, kailangan mo ng tahimik na kapaligiran at nabili ko na ang plane tickets at nakabook na ang hotel, sayang kung kakanselahin pa ngayon. Iilan lang na araw yan, tatawagan kita. Kaya pala, nagplanong maaga, nakabook na ang lahat at iniabala lang nila sa akin ngayon. Ang huling malaman, wala akong karapatang magpasya. Nilunok ko ang aking luha, alam ko na walang saysay ang pakikipagtalo sa mga taong tulad nila, ngunit ang pinakamapait na bahagi ay hindi pa nagsisimula. Nang hapon ng araw na iyon, habang umaangat ako ng maingat para kumuha ng tubig sa kusina, natulala ako sa nakita. Hinahalungkat ni Aling Celia ang refrigerator. Sa mesa ng kusina ay nakalatag ang aking mga itlog ng manok, mga piraso ng isda, hipon, at mga kilo ng karne ng baka na espesyal na hinilingan ko sa aking kaibigan para sa aking pagbabawi pagkatapos ng operasyon. Mabilis na inilalagay ni Aling Celia ang lahat sa isang malaking cooler. Nanay, anong ginagawa ninyo? Iyon ay pagkain ko. Hindi tumigil si Aling Celia, nagsasalita habang nagtatrabaho. Ay naman, isa ka pa, hindi mo ito mauubos ng mag-isa, masisira lang at masasayang. Dala na lang namin para iluto sa resort, matitipid tayo, hindi na kailangan ng mahal na pagkain sa labas. At saka, ikaw ay nagpapahinga, kumain lang ng simple para mabilis na gumaling, masyadong maraming protina at masasabog ang gatas mo, masama iyon para kay Gabi. Napalundag ang aking puso. Ang mga itlog ay pinagpaguran ng aking mga magulang na nagpadala mula sa probinsya. Ang hipon at isda ay personal kong binili gamit ang aking sariling pera para sa aking pagbabawi. Kinuha ni Aling Celia ang lahat at dahilan pa ng kabutihan ko. Lumingon ako kay Rodel na nagsisikhay ng cooler. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa gawain, wala siyang salitang kontra. Rodel, papayagan mo bang kunin ni Nanay ang lahat ng aking pagkain? Anong kakainin ko sa loob ng ilang araw? Nagsalita si Rodel nang hindi pa rin tumitingin sa akin. May frozen siomai naman sa freezer. Ana, iilan lang na araw iyon pag-uwi ko. Bibili ako ng sariwang pagkain para sa iyo. Tama naman si Nanay, masyado pa kang magaan para sa mabibigat na pagkain. Kumain lang ng iilan na araw. Ulit-ulit ko ang mga salita ng aking asawa, naramdaman ang pagkasunog sa aking ilong. Asawa mo ako, kararanak ko lang ng anak mo, at sinasabi mo sa akin na kumain lang ng frozen siomai para makakain kayo ni Nanay ng lobster at pagkain ng dagat. Nagpumilit si Aling Celia na tumingin sa akin nang may galit. Huwag kang makasarili, ang iyong asawa at pamilya ay mabibigat rin sa biyahe, kailangan nilang kumain ng mabuti para sa lakas. Ikaw ay nakahiga lang, magkano ang iyong ginagastos na enerhiya para sa maaari kang humingi ng espesyal na pagkain. Pumunta ka na sa iyong kwarto, huwag kang tumayo rito para masalungat ako. Baka may mabali akong gamit, masama sa bagong taon. Ipinagtaboy niya ako, katulad ng pagpapaalis ng isang estranyo. Nanahimik si Rodel at nagpatuloy sa pagtatapos ng pag-aayos ng cooler, puno ng aking sustansya at ng aking huling paniniwala sa kanya. Lumakad akong mabagal pabalik sa kwarto at isinara ang pintuan. Ang tunog ng sellotape sa labas ay katulad ng pagputol ng aking puso. Hindi pa ako umiyak noon, ngunit alam ko na ang isang bagay sa aking kalooban ay nanguha na hindi na maaayos pa kailanman. Sa loob ng 3 taon ng aming kasal,
Lagi kong tinatanong ang aking sarili kung paano ako naging ganito kabaling. Ako, si Annaliza Ana Santos, 29 na taong gulang, CFO ng isang malaking tech company, matindi sa trabaho, namamahala ng daan-daang milyong piso, ngunit sa tahanan, pinayagan ko ang sarili kong gawing laruan ng pamilya ng aking asawa. Ang bahay na ito ay ari-arian ko na binili ko 1 taon bago pa kami magkasal. Noong panahon na iyon, si Rodel ay isang simpleng empleyado na may maliit na sahod. Nagustuhan ko ang kanyang simple at tapat na ugali. Naisip ko na kahit mas mataas ang aking kita, basta tunay ang pagmamahal niya, okay lang iyon. Nang mag-asawa kami, si Aling Celia mula sa probinsya ay humiling na makitira sa amin para alagaan ang aming pamilya. Kasama niya si Boboy, ang anak ng kapatid ni Chu. Ang bata ay nag-iisa, na nawa ay tiyak na makatarungan para tulungan namin siya. Sumang-ayon ako agad, pinakitunguhan ko pa siya, katulad ng sarili kong anak, at binigyan ng lahat ng kailangan niya. Ngunit ang aking kabutihan ay naging daan para sa kanilang pag-abuso. Hindi itinuturo ni Aling Celia kay Boboy ang pagpapasalamat, itinuturo niya ito kung paano maging hari sa aming bahay. Isang beses ay inihagis niya ang isang bakal na laruan na tumama sa aking noo, namamaga at masakit. Nang gusto ko siyang sumpain, nagmamadali si Aling Celia para protektahan siya. Anak ko, nagalit ka ba? Si Ate Ana ay malaki na hindi ba kaya niyang iwasan ang isang bata? Babae na siya, bakit siya nagmamalakas laban sa bata? Nakatayo lamang si Rodel at natawa. Huwag kang masyadong seryoso sa maliliit na bagay, Ana. Bata pa siya, ganyan talaga ang mga bata. Nilunok ko ang galit ko. Napagtanto ko na sa kanilang mga mata, hindi ako miyembro ng pamilya, isang ATM lang ako na lumalakad. Kuryente, tubig, international school para kay Boboy, mga gamot ni Aling Celia, panggatas ni Rodel, lahat mula sa aking account. Ang sahod ni Rodel bawat buwan ay para sa kanyang sarili kape, sigarilyo, paminsan-minsang regalo sa kanyang ina, at kung minsan ay damit para kay Boboy. Wala siyang ibinibigay sa akin kahit 1 sentimo para sa mga gastos ng tahanan. Sinasabi ko rin sa sarili ko, mas malaki ang aking kita, kaya mas malaki rin ang aking responsibilidad. Ang mag-asawa ay hindi nagbibilang. Ngunit nang nalaman naming babae si Gabi, nagbago ang lahat. Si Aling Celia ay nagbuntong hininga ng paulit-ulit, nagbibigay ng mabibigat na pahiwatig. Babae? Anong mapapala natin sa babae? Kapag lumaki, mapupunta rin sa ibang pamilya. Hindi na tayo maaalalahan niya. Sa buong pagbubuntis ko, wala siyang niluto para sa akin kahit 1 beses. Hindi siya nagtatanong kung kumusta ang aking pakiramdam. Ang buong atensyon niya ay para kay Boboy, ang tinawag niyang tunay na tagapagmana ng pamilya. Nang araw ng aking panganganak, si Aling Celia ay nagsabing may sakit siya at hindi makakapunta sa ospital. Si Rodel lang ang nakasamang dinala ako. Ngunit siya rin ay hindi mapakali dahil walang makakahatid at sukukunin kay Boboy mula sa paaralan. Nang ilabas nila ako mula sa recovery room, masakit at pagod, ang unang narinig ko mula sa telepono ni Rodel ay ang boses ni Aling Celia. Babae, kailan ka muli manganganak? Kumain ng maayos, magpagaling agad, kailangan nating magkaroon ng lalaki sa pamilyang ito para may magpatuloy sa ating pangalan. Nang nakita ko si Gabi, ang aking maliit na perpektong anak, dumalo ang luha ko, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa habag. Ang sanggol na ito, hindi pa man ito lumalaki, ay tinanggihan na ng lola niya dahil sa kasarian nito. At napagtanto ko na gaano ko man pagsikapan, gaano man karami ang aking isinakripisyo, ako ay laging magiging estranyo, isang instrumento lang para manganak at kumita ng pera para sa kanila. Ang katotohanan ito ay naitago ko mula sa aking sarili, binabalot ng bulag na pagmamahal para kay Rodel, ngunit ang mangkok ng instant noodles sa gabi ng Pasko, iyon ang tulo na pinunan ang timba. Nang umaga ng unang araw ng Pasko, ang mga kalsada ng Maynila ay halos walang tao. Ang mga daan na karaniwang siksik ngayon ay maluwag at liberated, ilang motorsiklo at sasakyan lamang ang dumaan. Ang hangin ng kapistahan ay nasa lahat ng dako, ngunit sa loob ng aming kondominium, ang hangin ay siksik sa determinasyon.
Eksaktong alas 8 ng umaga, tumunog ang doorbell. Dumating si Dodong, kasama niya ang isang mag-asawa na may mid-40s, formal ang damit. Kumusta ka na, Ate Ana? Ito sila si Mang Eric at Mrs. Linda. Naghahanap sila ng bahay para sa kanilang anak na malapit ng mag-asawa. Nang sabihin ko na kailangan mong magbenta agad, pumunta sila agad. Pinilit ko ang aking sarili na tumayo ng tuwid kahit pa masakit pa rin ang aking tiyan sa bawat galaw. Bahagya akong nag-ayos ng sarili para hindi makita ang aking pagkapagod. Maligayang Pasko, Mang Eric, Mrs. Linda. Halina at pumasok kayo. Tumingin si Mrs. Linda nang may pagkamangha sa paligid ng sala. Ang mga mata niya ay nagliwanag sa pagkakita ng high-end na furniture. Ang ganda ng bahay mo, anak. Ito ay napakamainam na direksyon para sa magandang energy. Dapat ay masaya ang manananggol dito. Tumango si Mang Eric ng may kasiyahan. Si Dodong ay agad na nagsalita. Ito ang pinakamagandang unit sa buong gusali, Mang Eric, Mrs. Linda. Si Ate Ana ay napakametikulosa. Lahat ng furniture ay imported. Sa normal na presyo sa merkado, ang unit na ito ay hindi bababa sa 10 milyon. Pero dahil kailangan ni Ate Ana ng mabilis na pagbebenta, ang presyo ay 8 milyon. Kailangan lang ng down payment ngayon at ang buong bayad sa 3 araw ng Pasko. Alam ko na ibinibenta ko ang aking pagsisikap ng mas mura kaysa sa halaga nito, ngunit kailangan ko ng pera ngayon agad. Kailangan ko ring putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya ni Rodel habang sila ay wala pa. Ang 2 milyon na diskwento ay ang presyo na tinatanggap ko para sa aking kalayaan. Nagkatinginan si Mang Eric at Mrs. Linda, mabilis na nagpalitan ng tingin. Mga profesional sila sa negosyo, alam nila ang isang magandang deal kapag naharap sila rito. Okay, gusto namin ito. Ang presyo ay napakamainam, panatag na sinabi ni Mang Eric. Ngunit may isang kondisyon. Sabi ko ng malinaw. Kailangan ninyong tanggapin ang bahay ngayon agad. Sa loob ng 2 araw, lilipat na ako ng lahat ng personal na gamit ko. Ang mga natitira sa bahay, kaya ninyo itong gawin kung ano ang gusto ninyo. Ibig mo bang sabihin, kasama ang gamit ng iyong asawa? Nagtaka si Mrs. Linda. Oo. Ang mga gamit ko at ng aking anak lang ang dadalhin ko. Ang lahat ng iba pa, gawin ninyo kung ano ang gusto ninyo. Ihagis, ibenta, o ibigay, wala na akong pakialam. Bahagyang nagtataka ang mag-asawa sa aking malamig na saloobin, ngunit hindi sila nagtatanong ng higit pa para sa kanila. Ang pagbili ng bahay sa magandang presyo ang pinakamahalaga. Sa hapagkainan na amoy noodles pa mula kagabi, mabilis na ginawa ang kasunduan ng deposito. Pinirahan ni Dodong bilang saksi. Tumunog ang aking telepono mensahe mula sa bangko. 2 milyong piso ang deposito na nalagay sa aking account. Sa 3 araw ng Pasko, kita tayo sa notaryo. Ibibigay ninyo ang buong bayad kapag nag-sign na tayo ng mga papeles. Panatag na sinabi ni Mang Eric nang hahawak sa akin at ngumingiti. Ngumiti rin ako, isang ngiting nagpapababa ng bigat sa aking puso. Ang bahay na ito na nagtataglay ng napakaraming mapait na alaala ay hindi na sa akin. Ibinenta ko ito kasama ng aking nakaraang pagkakamali. Nang hapon ng unang araw ng Pasko, habang iniayos ko ang mga damit ni Gabi sa maleta, tumunog ang aking telepono. Sa screen, mahal kong asawa, tiningnan ko ang mga salitang iyon at naramdaman ang isang natatawang sakit. Dati, tuwing makita ko ang kanyang pangalan, tumatagos ang aking puso. Ngayon, naramdaman ko lang ang pagkasuklam. Sinagot ko ang tawag, binuksan ang loudspeaker, at nagpatuloy sa pagtatiklop ng damit. Ana, maligayang Pasko sa iyo, mahal ko. Matamis ang boses ni Rodel, ang uri ng matamis na makikilala mo na nagnanais ng pabor. Kadalasan ay hindi siya nagsasalita ng ganito maliban kung kailangan niya ng pera. Maligayang Pasko rin doon sa inyo. Masaya ba? Masaya naman. Maganda ang panahon. Natutuwa si nanay. Si Boboy ay lagi sa dagat. Nagduraan sandali si Rodel bago tuwirang pumasok sa punto. Ana, nagpadala na rin pala ng bayad para sa buong katawan na spa ni nanay. At si Boboy ay nagnanais ng isang malaki at mahal na Lego set. Ang aking credit card
Alam mo naman ang suweldo ng nakaraang buwan ay napunta na sa paghahanda para sa Pasko. Maari mo bang mag-transfer ng 50,000 ngayon? Naghihintay na sila rito para sa bayad. 50,000? Katumbas iyan ng maraming buwan ng kanyang suweldo. Ganoon lang kadali niyang hinihiling ang pera mula sa kanyang asawa, katulad ng paghiling ng isang dahon ng gulay sa palengke. Habang ang kanyang asawa ay nag-iisa sa bahay, kumakain ng noodles at nagdurusa pagkatapos ng operasyon. 50,000? Marami naman iyon. Akala ko may dalang pera ka? Maraming gastos sa bakasyon, Ana. Bihira lang makapag-stay si nanay sa 5-star resort. Gusto ko siyang maligaya. Ikaw naman ay manugang. Gusto mo rin naman na masaya si nanay, di ba? Mag-transfer ka na agad. Naghihintay sila. Ginagamit niya ang dating kanta ang manugang ay kailangang magpahalaga. Dati ay agad akong magte-transfer dahil ayokong mahiya ang aking asawa. Ayokong matamaan ang pakiramdam ng kanyang ina. Ngayon ibang kwento na. Tumigil ako sa pagtatiklop ng damit, tumingin sa screen ng telepono at ngumiti. Ay Rodel, problema kasi ang mga bangko ngayon sa Pasko. Sinubukan ko kanina para magpadala ng aguinaldo sa mga pamangkin ko sa probinsya, pero hindi gumagana ang app paulit-ulit na naglo-loading. Siguro, nag-overload ang system ng mga bangko ngayong unang araw ng Pasko. Talaga? Hala naman. Ano na ang gagawin? Nagmamadali na ang boses ni Rodel, may halong pagkairita. Sinubukan ko lahat ng apps ng bangko, pareho lang ang nagre-resulta. Baka kailangang maghintay hanggang gabi o bukas bago mag-normalize ulit. Tingnan mo kung mayroon kang cash o ibang credit card na maaari mong gamitin muna. Nagbuntong hininga ng malakas si Rodel sa kabila ng linya. Nakakainis talaga. Sige, tingnan ko kung may ibang paraan. Bantayan mo ang app kapag gumagana na, mag-transfer ka agad. Naghihintay si nanay. Sige, sige. Mag-iingat ka. Ibinaba ko ang tawag. Mag-iingat ba? Mag-enjoy na ang iyong huling oras ng kasaganaan, mahal kong asawa. Matapos ang tawag na ito, opisyal na nang tinanggal ang iyong pinagmumulan ng pondo. Itinapon ko ang telepono sa kama at bumalik sa aking maleta. Ang maliliit na damit ng sanggol na may amoy ng gatas ay maingat na nakatiklop. Ito ang aming dala ni Gabi at akin para sa isang bagong simula, isang buhay na walang pag-abuso at walang pagiging ingrato. Sa labas ng bintana, ang liwanag ng hapon ng unang araw ng Pasko ay unti-unting kumukupas, ngunit sa aking puso, ang bagong simula ay nagsisimula ng magliwanag. Nang umaga ng ikalawang araw ng Pasko, ang espiritu ng Pasko ay nananatiling nasa mga kalsada ng Maynila, ngunit sa loob ng aming kondominium, isang tahimik na operasyon ang nagaganap. Nakipag-ugnayan ako sa isang kumpanya ng paglipat na handang magtrabaho sa Pasko ng may triple na bayad. Pera na lang ang problema ko ngayon, basta mabilis at maayos ang lahat. Eksaktong 8:00 ng umaga, dumating ang 3 malakas na lalaki at 2 mabilis na babae. Tiningnan nila ako ang babaeng bagong nanganak. Maputla pa ngunit matatag ang mga mata pagkatapos ay tiningnan ang magandang bahay. Nagtataka sila ngunit hindi nagtatanong. Ang prinsipyo ng kanilang propesyon, gawin ang trabaho at tumanggap ng bayad. Itinuro ko ang sulok ng pangunahing kwarto kung saan ang mga maleta ay nakaayos ko na mula kagabi. Ang lahat ng bagahe na ito ay ilipat ninyo sa lobby at maging maingat sa duyan ni Gabi at ang kahon ng kanyang mga gamit bilang sanggol. Iyon ang pinakamahalaga. Tumango ang team leader. Sisiguruhin naming maingat ang lahat. Ano ang gagawin sa mga gamit sa ibang kwarto? Ang sofa, refrigerator, TV, at damit sa malaking aparador. Lumingon ako sa kwarto ni Aling Celia at Boboy. Bukas ang pintuan doon ay kaguluhan, mga damit na nakakalat sa kama, mga balat ng candy sa sahig, mga laruan ni Boboy na nagsasapalaran sa paligid. Ang amoy ng kamusmusan at ng gamot na pangsakit ng katawan ni Aling Celia ay nananatili pa sa hangin. Bumalik ako sa team leader ng may malamig na boses. Iwanan ang lahat ng iyon sa kanilang lugar. Ibinenta ko ang bahay kasama ang lahat ng nilagyan nito. Hindi kayo dapat humipo ng anumang bagay ng iba, ilipat lang ang mga bagay na sa akin, ang mga tinukoy ko.
Habang inaangat nila ang aming mga gamit, lumakad ako sa isang huling pagtingin sa paligid. Pumasok sa silid opisina ni Rodel. Sa mesa ay isang litrato ng 3 tao, si Rodel, si Aling Celia at si Boboy, na nagpakita sa kaarawan ni Boboy noong nakaraang taon. Naalala ko noon ako ang nagkuha ng larawan, ako ang nagbayad ng handaan, ngunit sa masayang larawan ay wala ako. Kinuha ko ang frame, gusto kong ihagis sa basurahan ngunit ibinaba ko ulit ito. Bakit pa ako gagawang linisin ang kanilang mga bagay? Hayaan ang bagong may-ari ang bahala sa lahat ng ito. Gusto ko na kapag bumalik si Rodel, makikita niya na nandoon pa ang lahat, ngunit wala na kami, ako at ang aming anak. Iyon ang pinakamalupit na parusa. Tumunog ang doorbell, nagulat ako, naisip ko na si Rodel ang bumalik ng maaga. Ngunit ang kapitbahay pala, si Ate Hazel mula sa katapat na unit, ang babaeng madalas nakasaksi sa mga alitan ko kay Aling Celia. Hala ana, maligayang Pasko. Ikalawang araw ng Pasko at naglilipat ka na? Nasaan ang pamilya ni Rodel? Lumabas ako sa pintuan, ngumiti ng may pasimpleng kilos, ngunit may lalim na kahulugan. Maligayang Pasko rin, Ate Hazel. Lilipat ako sa mas tahimik na lugar para makumpleto ang aking pagbabawi pagkatapos ng operasyon. Masyadong maingay dito. Tumingin si Ate Hazel sa loob ng bahay, wala ng boses, bukas at walang laman, at nagbuntong hininga. Gasgas ka naman talaga ha. Kakapanganak mo lang at nag-iisa ka dito. Hindi ba tumulong ang asawa mo? Nagbakasyon po sila sa Boracay ng pamilya niya. Sinabi nila na kaya ko nang mag-isa. Nagmandal mata si Ate Hazel. Ang mukha niya ay puno ng pagkamangha at puot. Diyos ko, kakapanganak ka, hindi pa galing ang sugat, at nagbakasyon pa sila. Talaga, wala nang maisip doon sa bahay na iyon. Hala ka, kung ako iyan, matagal na akong nagsalita, at ganoon nga ang ginagawa ko ngayon, ate. Ngumiti ako ng banayad. Mag-iingat ka, ate. Kung magkakatayo tayo ulit, masaya tayong magkikita. Isinarado ko ang pintuan, hinahampas ang nagmumurang tsismis na tiyak na lalabas pagkaalis ko. Wala na akong pakialam sa iniisip ng iba. Matagal nang pinagtatanggol ang walang katotohanang karangalan ng pamilyang ito. Ngayon ay oras na para sa katotohanan. Nang tanghali, natapos ang lahat. Ang aming mga gamit ay nakapasa sa truck, patungo sa storage ng kumpanya ng paglipat. Kukuhanin ko kapag may permanenteng lugar na kami. Ilang araw lang nakakailanganin ni Gabi ang pinakamahalaga. Nakatayo ako sa gitna ng walang lamang sala. Naramdaman ko na walang kalungkutan, sa halip ay isang kakaibang kaluwagan. Inalis ko ang mga makakalason na bagay mula sa aking buhay, katulad ng pagputol ng isang nakakalason na tumor, masakit, ngunit para makatuloy sa buhay. Inilabas ko sa aking bag ang isang dilaw na sticky note, sumulat ng ilang linya, at idinakit ito sa malaking TV sa sala, ang tanging bagay na pinakamahal ni Rodel kaysa sa kanyang asawa. Naibenta na ang bahay. Ang lahat ng laman dito ay kasama sa deal para sa bagong may-ari. Sana masaya ang inyong bakasyon, Ana. Lumakad na ako nang hindi lumingon kahit minsan. Nagsara ang pinto sa aking likod, ikinulong ang lahat ng madilim na araw na nakaraan. Nang umaga ng ikatlong araw ng Pasko, ang araw ay maliwanag at maningas, tila sumusuporta sa aking desisyon. Hawak ko si Gabi, nakatayo sa lobby ng kondominium. Ngayon ang araw ng opisyal na paglipat ng ari-ariang ito at ang aking pagsisimula sa bagong buhay. Eksaktong 9:00, ang itim at makintab na SUV ni Mang Eric at Mrs. Linda ay huminto sa harapan ng lobby. Dumating din si Dodong na may daladalang mga papeles na nakahanda. Dahil Pasko, ginamit ni Dodong ang lahat ng kanyang koneksyon para makahanap ng isang notaryo na handang magtrabaho ng espesyal. Pumunta kaming sa opisina ng notaryo. Lahat ng proseso ay lumipas ng napakabilis. Pumirma ako sa bawat pahina ng dokumento. Matatag at malinaw ang aking lagda. Si Annalisa Santos, ang pangalang ito, mula ngayon ay magtatayo ng mag-isa, hindi nakaugnay pa sa sambahayan ng aking dating asawa. Tumunog ang aking telepono mensahe mula sa bangko. 8 milyong piso pagkatapos ibawas ang deposito ang nasa aking lihim na account na hindi alam ni Rodel na umiiral. Salamat sa iyong pagiging tapat at matapang, Ana.
hawak ni Mrs. Linda ang aking kamay, ngumiting may kasiyahan. Ibinibigay ko sa inyo ang susi ng bahay, ang card ng residente, at ang access card ng elevator. Maligayang Pasko sa inyong bagong tahanan. Ang mga gamit na natitira sa loob ay maaari na ninyong gawin kung ano ang gusto ninyo. Maligayang Pasko rin, Missing Linda. Nag-ayos na ako ng lahat ng personal kong gamit. Ang iba ay kailangan na lang ninyong ayusin. Huwag kang mag-alala ngayong hapon. Magpapadala kami ng mga manggagawa para malinis ang lahat at ihanda para sa mga bagong kasangkapan. Ang mga lumang gamit ay ipagbibili na lang namin ng mabilis. Masayang sinabi ni Mang Eric ang kanyang mga plano. Tumango ako at nagpaalam. Sa labas ay naghihintay ang isang puting kotse, elegant at simple. Ang driver ay nakasuot ng propesyonal, may suot na puting guwantes, mabilis na nagbukas ng pinto at yumukod ng may respeto. Mabuting umaga, Miss Santos. Ako ang driver ng VIP Postpartum Care Center. Ikaw at si Gabi ay inaasahan ninyo. Pumasok ako sa malamig at malinis na loob ng kotse, tahimik at may amoy ng bergamot na essential oil. Ang upuan ay malambot katulad ng ulap, may marahang vibration. Si Gabi ay natutulog pa rin nang mahimbing sa aking mga bisig. Walang alam na isang malaking pagbabago ang nangyari sa kanyang buhay. Humimlay ang sasakyan nang malumanay sa mga kalsadang maalwan ng Pasko. Tumingin ako sa labas ng bintana, nakita ang mga mataas na gusali na unti-unting nag-iiba sa aking likod. Naalala ko ang mga beses na sinasakay ni Rodel ako sa kanyang lumang motorsiklo, umuulan ay basa, mainit ay alikabok. Buntis na ako, ngunit lulan pa rin sa likod niya, humihinga ng usok ng traffic. Lagi siyang nagsasabi, magtiis ka muna. Kapag mayroon na tayo, bibilhin ko ng sasakyan. Ngunit ang pera ko na ibinibigay ko sa kanya ay lihim na ibinibigay niya sa kanyang ina at pamangkin, kaya ang kanyang asawa ay nanatiling nagtitiis. Tapos na yon. Ang VIP Postpartum Care Center ay nasa isang eksklusibong subdivision sa gilid ng lawa, kilala bilang paraiso para sa mga bagong ina. Nang huminto ang sasakyan, isang team ng nurses at staff na nakarosas na uniforme ang naghihintay. Maligayang pagdating, Miss Santos at Gabi. Inihanda na namin ang inyong suite ayon sa inyong mga kahilingan. Maingat nilang inakay si Gabi at dali-daling sinuportahan ang aking paglakad patungo sa maringal na lobby na katulad ng 5-star hotel. Ang espasyo ay tahimik, may mahinang musikang nagdudulot ng kapayapaan at may hangin ng mga halamang gamot. Ang aking silid ay maluwag, may malaking window na nagbubukas sa tanawin ng lawa. Sa loob lahat ng kagamitan mula sa sterilizer, bottle warmer hanggang sa automated na duyan. Isang dedikadong nurse ang naatasan para mag-abang sa amin ng 24 na oras sa isang araw. Humiga ako sa mataas na kalidad na kutsyon, naramdaman ang komportabling yakap nito sa aking pagod na katawan. Nagdala ang nurse ng isang mangkok ng mainit na arroz caldo na may luya at hipon. Kumain muna kayo, Miss Santos. Si Gabi ay pinainom ko na at pinalit ang lampin. Natutulog siya ng maayos. Magpahinga lang kayo, bahala na kami sa lahat. Kinuha ko ang mangkok at biglang tumulo ang aking luha. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa awa para sa sarili ko sa mga nakaraang araw. Kung mas maaga pa lamang na nagpasya akong ipaglaban ang aking sarili, hindi na sana ako nagdusa sa malamig na instant noodles ng gabi ng Pasko. Ngunit hindi bale, mas mabuti ng huli kaysa hindi. Kinain ko ang bawat subo ng kanin, naramdaman ang init na kumakalat sa aking katawan. Ito ang buhay na karapat-dapat ko at gagamitin ko ang aking pera para mabayaran ang kapayapaan na ito, hindi na para sa mga taong walang utang na loob. Nang ikatlong gabi ng Pasko, natulog ng maayos si Gabi pagkatapos maligo at mapahinga ng mga nurse. Nakahiga ako sa sofa ng komportable, ang mga paa ay nakalubog sa mainit na herbal na tubig, hawak ang sariwang fruit juice. Ang espasyo ay tahimik at mapayapa. Ngayon ay panahon ng pinakamasayang bahagi. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang banking app. Sa screen ay isang listahan ng mga transaksyon na naghihintay mula sa supplementary credit card na hawak ni Rodel.
seafood restaurant, rate 1,500. Ang amount ay tinanggap, full body spa, 5,200. Ang amount ay tinanggap, pearl souvenir shop, fur 12,000. Ang amount ay tinanggap, ginagastos nila ang aking pera nang walang pangamba. 12,000 piso para sa souvenir na perlas. Siguradong si Aling Celia ay bibili ng perlas na kuwintas para ipagmalaki sa kanilang probinsya. 5,000 piso para sa spa habang ang kanyang manugang ay wala kahit isang maayos na kainan. Ang galit ay hindi na sumabog katulad kagabi sa halip. Isang malamig at nagtatayong determinasyon ang dumating sa akin ang pakiramdam ng isang taong hawak ang tuktok na card. Ngumiti ako ng bahagya. Pinindot ko ang banking app, pinili ang manage cards, pinili ang supplementary card sa ilalim ng pangalang Rodel Ocampo. Pinindot ang block card, lumabas ang confirmation message. Sigurado ka bang i-block ang card na ito ngayon? Hindi na maaaring gamitin ang card para sa anumang transaksyon. Pinindot ko ang confirm nang walang pag-aalangan. Lumitaw ang berdeng checkmark, matagumpay na ang transaksyon. Ang dating makapangyarihang black card na hawak ni Rodel ay naging isang simpleng piraso ng plastic. Hindi ako tumigil doon. Bumalik sa settings, pinili ang numero ni Rodel, ang numero ni Aling Celia. Block caller, block messages. Ayoko nang marinig ang anumang paliwanag, pamimigay, o pag-alok nila ngayon. Kailangan ko ng ganap na katahimikan para tamasahin ang aking pahinga. Hayaan silang maranasan ang pakiramdam ng pag-iiwan na iwan sa isang lugar na hindi pamilyar, walang pera, walang makausap. Natapos ko ang lahat ng ito at ibinaba ang telepono. Naramdaman ko ang isang bagay na nawala, katulad ng pagbitaw ng mabigat na bato na pinagbuhusan ng 3 taon ng aking likod. Isinara ko ang mga mata at ninanamnam ang mga tunog ng mahinang musika. Sa labas, dumaan na ang gabi. Sa Boracay, maaaring ang pamilya ng aking asawa ay natutulog ng tiwala sa mahal na hotel, buhay sa kayamanan na hindi nila pinagpaguran. Hindi nila alam na ang pinakamalaking bagyo ng kanilang buhay ay darating sa kanila kinabukasan ng umaga. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang ingay at sigaw at drama. Ang pinaka-nakakatakot na paghihiganti ay ang pag-aalis ng lahat ng pinaggigiliwan nila para makita silang nawasak ng kanilang sariling ugali. At ako, si Analiza Santos, ay opisyal na nagsimula ng labanan. Nang tanghaling tapat ng ika-4 na araw ng Pasko, nakaupo ako sa restaurant ng resort at tinatamasa ang almusal inihaw na salmon at sariwang fruit juice. Ang aking telepono sa mesa ay biglang nanginig, hindi tawag kundi serye ng notifications mula sa banking app. Transaksyon na bigo. Nakablock ang card. Transaksyon na bigo. Transaksyon tinanggihan sa 5-star hotel, Boracay. Al 35,000. Tumingin ako sa screen at tumawa ng malakas. Katulad ng inaasahan oras na ng checkout. Kahit hindi ako naroon, maisip ko ng malinaw ang eksena. Si Rodel na may labis na tiwala sa sarili, inaabot ang kanyang premium black card sa receptionist, kumpiyansa na ang isang makapangyarihang lalaking may lakas na babayaran ang lahat. Bayaran ang lahat ng gastos namin, kwarto at lahat ng serbisyo. Kukuhanin ng receptionist ang card, ibibigay sa card reader at maririnig ang maingay na beep ng pagtanggi. Naisip ko na ang mukha ni Rodel, nagbago mula pula hanggang maputla, nagpapawis. Subukan mo ulit, siguradong may error iyan. Ang card ko ay may malaking credit limit. Susubukan ng receptionist ng pangalawang beses, ikatlong beses pareho ang resulta. Ang mata ng hotel staff ay nagbabago mula sa respeto patungo sa pagdududa. Sa ganitong klase ng lugar, ang tinanggihang card ay isang kahihiyang hindi maaaring burahin. Si Aling Celia ay nakatayo sa tabi, abala sa pagmamalaki ng kanyang bagong perlas na kuwintas sa mga turista malapit sa kanya. Kapag nakita niyang matagal na hindi natapos ang asunto ng kanyang anak, sisiksik siya. Anong nangyayari? Bakit matagal pa? Nanay, hindi gumagana ang card, hindi maiproseso ang bayad. Bubulong-bulong si Rodel, nanginginig ang boses. Ano? Broken ang card? Tumawag ka agad kay Ana para malaman kung anong nangyayari. At kapag inilabas ni Rodel ang telepono at tinawagan ako,
makakarinig siya ng automatic na mensahe, "Ang subscriber na iyong tinatawagan ay hindi maaaring maabot sa ngayon. 30,000 ang bayad para sa kwarto at mga serbisyo, kasama ang mga natitira pang bayad sa restaurant ng hotel. Kung ilalaan ang lahat, ang kabuuang halaga ay maaaring umabot sa 40,000 para sa isang taong wala pang 500 piso na cash at isang walang laman na account. Ito ay isang napakalaking halaga." Ininom ko ang isang higop ng fruit juice, masarap at malamig. Maisip ko ang mga guwardiya ng hotel na papalapit sa kanila. Ang mga bisita sa paligid ay nagsisimula ng tumingin at mamangha. Si Boboy, ang batang sanay na palaging may gusto, ay hahanapin ang tensyon at magsisimulang umiyak habang humihingi ng ice cream at pag-uwi. Iyon ang kabusugan ng kanilang pinagpaguran, masyado silang nag-enjoy sa buhay ng mayayaman gamit ang pera na hindi nila kinita. Ngayon, naranasan na nila ang pakiramdam ng pag-aalis ng lahat ng karangyang iyon. Nang hapon ng ika-4 na araw ng Pasko, muli na namang tumunog ang aking telepono. Sa pagkakataong ito ay si Maria ang aking matalik na kaibigan sa Finance Department. "Ate Ana, anong nangyayari sa asawa mo? Kumusta ka na?" Nagkunwari akong nagtataka. "Naglalakad lang ako dito, ate." "Bakit? May nangyari ba?" "Diyos ko, ang asawa mo ay tumawag sa akin kanina, nagmamadali ang tinig. Humiram siya ng 10,000 sa akin, sinabi niyang nawala ang wallet niya sa Boracay at kailangan niya ng pambayad sa hotel agad." Nagtaka naman ako, asawa ng finance director, nag-5 star sila at hihiram siya ng 10,000 sa empleyado ng kanyang asawa. Sinabi ko hindi ako available ang cash, kaya binitawan na niya ang tawag. Nagbuntong hininga ako nang may pagpapabaya sa aking boses. "Ganoon ba? Nahihirapan na naman ako, Maria. Kakapanganak ko lang, nag-iisa rito, at ngayon naman ay naririnig ko na nanghihiram siya sa lahat ng makakapagbigay kung saan ilalagay ang mukha ko. Naku talaga, akala ko masaya kayo ng asawa mo, mahal kayo ng isa't isa. Hindi pala ganoon. Hindi ka ba nagpadala ng pera sa kanya? Ang lahat ng pera sa bahay ay sa kanya. Natutulog ako lang dito, hindi ko alam ang nangyayari. Baka gastusin naman nila ng labis, hindi na makasagip. Huwag na kayong magpunta roon ulit, ate. Ang ganitong klase ng asawa ay kailangan ng matatag na puso." Nakita ko sa group chat ng opisina na tumawag rin siya sa iba at nagtaka ang lahat. Ibinaba ko ang tawag. Ang ngiti sa aking labi ay lumalalim. Ang balita ni Rodel na nag-uutang sa lahat ng makita ay kumakalat ng mabilis sa buong opisina. Ang reputasyon niya bilang isang responsableng lalaki ay naguguho ng sabay na na-distribute ang chismis. Ang isang tao na may 30 taon at nagva-vacation sa 5-star resort, ngunit tumatawag para humingi ng pautang sa mga kasamahan, walang mas nakakahiya pa riyon. Sa Boracay, siguradong mas masahol ang sitwasyon. Walang mapautangang, ang card ay nakablock, sila ay naging hostage ng hotel. Ayon sa patakaran ng mga luxury hotel, kapag hindi nakapagbayad ang bisita, gagawa sila ng report at tatawag ng security. Si Aling Celia, ang babaeng sanay na namumuno at nananakit sa loob ng bahay, ay tiyak na lubos na mababahala kapag naharap sa mga taong hindi maaaring takutin. Naisip ko ang kanya na nakaupo sa lobby ng hotel, nagrereklamo, umiiyak at nagsasabing niloko siya, ngunit sino ang maniniwala? Makikita lang nila ang isang maingay na matanda, isang hinahiramin na asawa at isang magulong bata. Ibibisita lang sila ng mga guwardiya palabas ng main lobby para hindi maapektuhan ang ibang VIP na bisita. Mauupo na lang silang mag-aantay sa mga bench sa labas, gutom, uhaw at kahiya-hiya. Si Boboy ay sisigaw, "Lola, gutom na ako. Gusto ko ng Jollibee. Bakit hindi na tayo makapasok sa hotel?" Si Aling Celia ay sasabihan siya na tumahimik, pero ang boses niya ay nananatili pang lantad sa lahat. Si Rodel naman ay patuloy na tatapikin ang kanyang telepono, maghahanap ng sinuman na may naitago pa sa kanyang contact list, umaasa na may makapagbibigay pa ng konting pera para makabili ng tiket pa uwi. Ang mga tiket ng eroplano sa Pasko ay napakamamahal. Ang huling minutong pagbili ay mas mahal pa. Sa kakapanganigin na pera,
na nahiram nila, hindi sila maaari pang mangarap ng maayos na flight. Titingnan ko ang relo 5:00 na ng hapon, tapos na ang kanilang kasiyahan. Nagsisimula na ang kanilang biyahe pabalik sa mundo ng katotohanan. Kinuha ko si Gabi at hinalikan ang kanyang pisngi. Matulog ka ng maayos, mahal ko. Manood tayo ng magandang palabas. Nang gabi ng ika-4 na araw ng Pasko, habang ako ay mahimbing na natutulog sa mataas na kalidad na kutsyon ng resort sa isang lugar na libu-libong kilometro ang layo, isang nakakalungkot na eksena ang nagaganap. Batay sa mga narinig ko paglaon mula sa pagrereklamo ni Rodel at sa mga impormasyong natuklasan ko, ito ang nangyari sa magdamag na iyon. Ang airport ng Boracay ay puno pa rin ng mga manlalakbay, ngunit ang masayang kapaligiran ng mga nagbabakasyon ay ganap na kaibahan sa malungkot na grupo ng 3 tao na nakaupo sa isang sulok ng departure area. Si Rodel, si Aling Celia, at si Boboy. Matapos ang kahiyahiyang insidente sa hotel, si Rodel ay kinailangang hilingin sa lahat ng makakapagbigay ng pautang. Tinawagan niya ang mga kamag-anak na matagal na hindi nakikita, mga kasamahan na halos hindi sila nagkukuwentuhan. Bawat isa ay iba-iba ang tugon, ang iba ay tumangging tuwiran, ang iba ay nahabag at nagpadala ng kaunti, at ang iba pa ay napahiya sa sitwasyon. Kasama pa ang pagkakalimot ng relo at kuwintas na ginto ni Aling Celia sa hotel bilang pangako para sa bahagi ng bayad na ipundar nila ang pambili ng 3 tiket ng budget airline. Ang flight ay mag-aalis ng 11:00 ng gabi, ngunit naantala. Hanggang 9:00 ng gabi, nakaupo si Aling Celia sa malamig na metal na upuan ng airport, ang mukha ay namamaga sa galit at pagod. Ang kanyang pulang terno na dating simbolo ng kanyang karangyaan ay kulubot at may mantsa ng tsokolate mula kay Boboy. Walang tigil ang kanyang pag-aalit. Sinisisi ang kanyang anak. Ang hangal mong anak ito sinabihan na kitang magdala ng cash, gusto mo pa ring magpakita ng fancy black card. Ngayon, nakaalis mo ba ang nanay mo ng kahiya-hiya rito? Parang pulubi. Nakaupo si Rodel ng yumukod. Ang 2 kamay ay hawak ang ulo, hindi makausad. Gutom siya mula ng tanghali. Sinubukan niyang ipaliwanag. Nanay, pasensya na, hindi ko inaasahan na mangyari ito. Pag-uwi natin, pipunta ako sa bangko para makita ang error. Error ang tatay mo. Siguradong si Ana ay naglaro ng daya rito. Biglang na-block ang card, hindi na maabot sa telepono, siguradong gumawa siya ng kung ano sa bahay. Huwag mong pag-akusahan si Ana. Siya ay nagpapahinga pagkatapos ng panganganak. Anong magagawa niya? Malamang bug ng sistema ng bangko sa Pasko. Si Rodel ay nanampalataya pa rin na ako ay ang maamo at ulol na asawa na naghihintay sa bahay na may mainit na pagkain. Hindi niya alam na ang bahay na tinutukoy niya ay wala na sa ating ngalan. Sa tabi ng 2 nagtatalo, si Boboy ay naghihingal at nagasikaso sa upuan, sabay umiyak at sipa ng paa. Lola, gutom na ako. Gusto kong fried chicken. Bakit hindi pa tayo umuwi? Nakakainis. Ang iyak ng bata ay nakakaabala sa mga malapit na pasahero. Isang lalaki sa malapit ay nainis. Pwede bang patigilang muna ang bata? Gabi na, natutulog ang mga tao. Naiinis pa rin si Aling Celia. Lumingon sa lalaki ng matamlay. Sino ka para magsalita sa amin? Ang bata ay gutom. Normal na umiyak ang gutom na bata. Kung ayaw mong marinig, lumipat ka. Umiling ang lalaki at umalis. Nagmumura. Si Rodel ay mabilis na tinakpan ang bibig ng kanyang ina. Bulong-bulong ang pag-awat. Nanay, hayaan mo na. Maraming tao rito, lalalakin lang tayo. Eksaktong 9:30 ng gabi, inanunsyo ang boarding. 3 tao ang sumingit ng pabilis-bilis kasama ang kanilang mga bag. Mabibigat ang mga hakbang patungo sa departure gate. Walang espesyal na serbisyo, walang priority line, napilitan silang pumila kasama ang lahat, amoy pawis at pagod. Nang makasakay sa eroplano, ang makipot na upuan ay lalo pang nagpabigat ng pakiramdam ni Aling Celia. Naiwasan sa pagitan ni Rodel at ng isang mataba, panglalaking estranyo. Sa buong 2 oras ng flight, hindi siya nakatulog,
patuloy na humahampak ng braso ni Rodel at nagsasabi ng masasama tungkol sa sistema ng bangko at sa manugang niya. Ipinikit ni Rodel ang kanyang mga mata, nagpapanggap na natutulog para makaiwas sa katotohanan. Sa kanyang isip, isang bagay lang ang kanyang ninanais: makauwi sa kanilang aircon, maligo, kumain ng mainit na pagkain na niluto ng kanyang asawa at matulog sa malambot na kutson. Hindi niya alam na ang biyaheng ito ay hindi siya nagdadala pabalik sa kaginhawahan, kundi pababa sa pinakamasagwang bangungot ng kanyang buhay. 2:30 ng madaling araw ng ikalimang araw ng Pasko, isang taxi ang huminto sa harapan ng aming kondominium. Bumaba si Rodel, si Aling Celia, at si Boboy. Ang kanilang mga katawan ay pagod, ang mga mukha ay kupas. Ang hangin ng gabi ay napakalamig dayuhan para sa mga taong bagong galing sa mainit na lugar ng bakasyon. Si Aling Celia ay nanginginig, ang kanyang mga ngipin ay nagtatampisaw. Si Boboy ay natutulog ng nakapatong sa balikat ni Rodel, ang laway ay nagpapalubog sa kamisa ng tiyuhin niya. Hinila ni Rodel ang malaking maleta, ang isang kamay ay nakaangat kay Boboy na naaas ng pababa. Pumasok silang tatlo sa lobby. Ang kanilang mga hitsura ay katulad ng mga refugeeng nakakalusot sa labas. Ang bantay na nakataan sa harap ay nakatulog ng bahagya at hindi masyadong nagtanong. Dinala sila ng elevator sa ika-15 palapag, tahimik ang hallway, ang ingay ng gulong ng maleta ay nakalahad sa tiles. Naginhawahan si Rodel nang makita ang pamilyar na kahoy na pintuan ng kanilang unit. "Nakauwi na tayo, nanay. Magpainit tayo sa loob." Ibinaba ni Rodel si Boboy sa pared at lumapit sa pintuan. Inilapat ang daliri niya sa fingerprint scanner. Beep, beep, beep. Hindi nakilala ang fingerprint. Pakisubukan ulit. Pinunasan ni Rodel ang kanyang daliri sa pantalon at sinubukan ulit. Hindi nakilala ang fingerprint. Nagsimulang mag-alala si Rodel. Lumingon siya kay Aling Celia na nakatayo ng nanginginig. Kakaibang naman, hindi gumagana ang fingerprint. Baka nagbago dahil sa tubig ng dagat. Subukan ko ang password. Pinindot niya ang default na numeric password na matagal nang nakatakda ang uri na hindi niya kailanman binago kahit ilang beses ko na siyang sinabihang palitan para sa seguridad. Maling password. Binago niya ulit ang pagkakasunod-sunod. Maling password. Nagsimulang lumabas ang pawis ni Rodel. Anong nangyayari? Hindi mo mabuksan ang pinto? Nagalit si Aling Celia. Anong uri ng lalaki ka hindi makabukas ng sariling pintuan? Sinusubukan ko. Bakit kaya nagbago ang password? Baka si Ana ay nagbago nito. Nagsumpa si Rodel at malakas na hinampas ang pintuan. Ana! Ana! Buksan ang pintuan. Umuwi na kami. Bakit mo binago ang password? Katahimikan sa loob, walang ingay ng tsinelas, walang iyak ng sanggol, walang anumang palatandaan ng buhay. Hindi na matiisin ni Aling Celia, lumapit siya at kapwa pamilit na kumampog sa kahoy na pintuan. Ana! Buksan mo ang pintuan. Ang iyong biyenang babae ay nakauwi na. Anong klase ng manugang kakinukubkob mo ang pinto habang nakauwi ang biyenang babae mo? Buksan mo ngayon. Ang ingay ng pagkampog ay pumunit sa katahimikan ng hating gabi. Nag-on ang motion sensor ng ilaw sa hallway. Nagsimulang umahon ang mga aso sa mga kapitbahay at umawit. Nagulat si Rodel. Nanay, tahimik na tayo. Natutulog ang mga kapitbahay. Baka natutulog ng mahimbing si Ana o may earphones na suot. Huwag na tayong magingay. Natutulog. Tulog ang katayin. Sadya niya iyan. Gusto niyang takutin tayo. Salungat ang ugali niyang anak. Buksan mo. Mas lalong humampak si Aling Celia, katulad ng gusto niyang guibaon ang pintuan para daluhungin ako. Nagising si Boboy dahil sa ingay. Nang makita ang galit na lola, natakot siya at nagsimulang umiyak. Tito Rodel, gusto kong umuwi na. Takot na ako. Ang iyak ng bata ay nagdagdag sa kaguluhan. Lumitaw ang iba pang mga ilaw sa ilalim ng pintuan ng kapitbahay. Ang ingay ay gumulo ng husto sa pis ng gabi. Sa bandang dulo, ang pintuan ng condominium unit ay biglang nabuksan. Si Rodel at si Aling Celia ay natulala ang magtagumpay. Nangiti ay hindi pa naabot ng kanilang mga labi at biglang nawala. Ang taong nakatayo sa harapan nila
ay hindi ako, hindi rin ito ang sinumang kasambahay. Ito ay isang hindi kilalang lalaki. Matangkad, nakahubo sa itaas na bahagi, puno ng tattoo sa mga braso, hawak ang isang mahabang baston. Ang mukha niya ay mapula sa pagkagalit at antok, ang mga mata ay nakatuon sa tatlong tao sa labas na may masasamang tingin. Sino kayo? Gabi na, ginalang ninyo ang tahimik ng kapitbahayan sa pamamagitan ng ingay na ito? Gusto ninyo ng away? Ang boses niya ay malalim, katulad ng kulog na nagpagulat sa lahat. Si Aling Celia, nakakanginig-nginig ng bravado, ay biglang humakbang paatras sa likuran ng kanyang anak. Si Rodel ay nanginginig at nautal. Kakayo, sino kayo? Bakit kayo narito sa aming bahay? Nasaan ang aking asawa? Nasaan si Ana? Ang lalaki ay nailing ng may paghamak, inangat ang kanyang baston. Bahay ninyo? Nawalan kayo ng ulo? Ito ay bahay ko. Binili ko ito ilang araw na ang nakalipas. Hawak ko lahat ng papeles rito. Iniabot ng lalaki ang isang bundle ng mga dokumento mula sa malapit na istante sa pintuan, ibinahagi sa sahig sa harapan ni Rodel. Buksan ang iyong mga mata at basahin. Analisa Santos ang dating may-ari, ibinenta sa aking manliligaw, si Mang Eric at Mrs. Linda. Ako ay ang kapatid ng Mang Eric, pinagkatiwalaan nilang bantayan ang lugar habang Pasko. Si Ana ay umalis nang matagal na. Kinuha ni Rodel ang mga papel, nanginginig ang mga kamay nang hindi matahan. Sa ilalim ng ilaw ng hallway, lumitaw ang aking pirma, malinaw, matatag, walang pag-aalangan. Nagbenta. Analiza Santos. Petsa ng deposito. Unang araw ng Pasko. Petsa ng notaryo. Ikatlong araw ng Pasko. Hindi imposible ito. Nautal si Rodel, ang mukha ay nagbago mula puti hanggang lahat ng kulay. Ang bahay na ito ay sa amin. Hindi siya maaaring ibenta ito nang walang pahintulot ko. Ako ang kanyang asawa. Asawa kang hinahawakan ng ibang tao, panatag na nagsalita ang lalaki. Narinig ko ang kwento. Ang bahay na ito ay sariling ari-arian ng babaeng iyon. Nabili niya ito bago kayo mag-asawa. Ibenta niya o ibigay niya ito sa kahit kanino karapatang palad niya. Hindi kailangan ng pahintulot ng asawa. At narinig pa namin na nagbabakasyon ka sa resort habang ang iyong bagong nanganak na asawa ay iniiwan ng nag-iisa sa bahay nang walang pagkain. Nang marinig ni Aling Celia ang mga salitang iyon, na ibenta na ang bahay, nagwobol ang kanyang mga tuhod, nahimatay siya sa tabi ni Rodel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga tainga. Ang magandang kondominium ang kanyang ipinagmamalaki sa lahat ng lugar kung saan siya nanirahan, nang masaya biglang nawala sa isang mata. Panginoon ko, si Ana ay nagbenta ng bahay at ninakaw lahat. Mga kapitbahay, tulungan ninyo kami. Nagsimula siyang umatungal nang parang naga ang klasikong taktika para maghanap ng simpatiya. Ngunit ang lalaki dito ay hindi katulad ko, mapayapang nag-iipon ng lakas, tumahimik. Gumawa ka ng eksena dito. Ito ay pribadong pag-aari, eksklusibong komunidad. Kung patuloy ka pa, tatawagan ko ang BJMP para sa illegal trespassing at paglikha ng kaguluhan sa gabi. Nagmamadaling yumuko si Rodel para iangat ang kanyang ina. Ang bibig ay nag-apologize ng paulit-ulit. Pasensya na. Pasensya na. Baka may pagkakamali na naganap. Ang asawa ko ay nagalit. Baka gusto niyang takutin lang tayo. Walang pagkakamali. Itim at puti ang mga papeles. Umalis na kayo. Binibigyan ko kayong 30 segundo para mawala rito. Kapag hindi, huwag akong sisisihin. Natakot si Rodel, mabilis na kinuha si Aling Celia at si Boboy na patuloy na umiiyak patakbo patungo sa elevator. Nagsara ang pintuan sa likuran nila ng pangalawang beses, ngunit ngayon ito ay isang permanenteng pagpapalayo. Nakatayo si Rodel sa loob ng elevator, tinitingnan ang numero ng palapag na nagbababa, ang isipan ay paikot-ikot. Hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan ito. Nawala na ang bahay. Umalis na ang asawa at anak. Wala ng pera. Sa gitna ng gabing malamig na ito, saan sila pupunta? 2:30 ng madaling araw, inakay ni Rodel ang kanyang ina at hinila si Boboy palabas ng pinakamayamang gusali sa Maynila, ang gusaling dating tawag niyang aming tahanan. Si Rodel ay lumapit sa guard sa lobby, ang matandang lalaking dating tinatanggap ng regalo ko sa bawat pagdiriwang.
at nakita niyang may simpatiya, ngunit matatag ang tingin. Rodel, ikaw at ang pamilya mo ay kailangan ng lumabas sa lobby ng gusali. Tito Guard, pakiusap lang, pahintulutan ninyo kami sa sofa ng ilang sandali. Si nanay ay napagod na, at si Boboy ay natutulog na. Sobrang lamig sa labas. Nagbuntong hininga ang guard, umiling, hindi ko magagawa iyon, Rodel. Ang patakaran ng pamamahala ay hindi pwedeng mag-overnight ang mga bisita sa lobby, lalo na kapag may ginawang kaguluhan. Ang CCTV ay bukas. Kung pahintulutan ko kayo, mawawala ang aking trabaho kinabukasan. Nagpaumanhin ang guard ng may habag. Ikaw at ang pamilya mo ay hindi na mga residente rito. Sinabihan na ako ni Miss Ana bago siya umalis, sinabi niya na ibinenta niya ang bahay at kung anumang pamilya mo ang bumalik, hindi na sila kabilang sa mga residente at hindi dapat pahintulutan. Natulala si Rodel. Kahit ang guard ay nasabihan na, plano ko ang lahat, walang paraan ng pagtakas. Mangyaring lumabas na kayo. Ikaw lang ang makakagawa ng tama para sa iyong pamilya ngayon. Kinagat ni Rodel ang kanyang mga ngipin, mahirap na inangat si Aling Celia at hinila si Boboy palabas ng magandang gusali na dating ipinagmamalaki niyang tinawag na sariling tahanan. Sa kabilang dako ng kalsada ay isang maliliit na parket na may ilang malamig na batong bench na nakatayo sa ilalim ng maputlang ilaw ng poste. Iyon ang tanging kanlungan nila sa sandaling ito. Ibinaba ni Rodel ang kanyang jacket sa bench para matulugan ni Boboy. Agad na humimbing ang bata ng kahit paano nakakulob sa lamig. Si Aling Celia ay nakaupo sa tabi, ang katawan ay nang-aog na, ang mukha ay lila na sa lamig. Anak, nahihilo na ako, hindi ako makahinga ng maayos. Nanginginig si Aling Celia, hawak ang kanyang kaliwang dibdib, ang bigla sa pagkawala ng bahay, kasama ang pagod, gutom, at labis na lamig ay nagpataas ng kanyang blood pressure ng mabilis. Nanay, anong nangyayari? Huwag mo akong takutin. Pinilin niya ang kanyang ina, nang walang resulta ang mga mata ni Aling Celia ay nakapikit, ang labi ay nangungusap ng walang tunog, at bigla siyang nawalan ng malay sa mga kamay ng kanyang anak. May taong makakatulong. Nawalan ng malay ang nanay ko. Umawit si Rodel sa gabi nang may desperasyon. Sa kabutihang palad, isang taxi ang dumaan at huminto nang nakita ng driver ang eksena. Mabilis na lumabas ang driver para tulungan si Rodel na ilulan si Aling Celia. Saang ospital, kuya? Gustong sabihin ni Rodel ang pangalan ng prestihiyosong pribadong ospital na dating pinupuntahan ni Aling Celia para sa regular na check-up gamit ang premium insurance ko. Ngunit naalala niya ang insurance card ay nakablock na, walang pera, sa publiko na lang, sa pinakamalapit na ospital mabilis po. Umiiyak si Rodel nang sinabi niya iyon. Ang luha ay nagpapalubog sa kanyang mukha. Lumayo ang taxi sa gabi habang sinisikap ni Rodel na kolektahin ang lahat ng perang may hawak sa lahat ng bulsa niya. Nakakita siya ng kabuuang 200 piso para sa taxi. Sa emergency room ng pampublikong ospital na masikip at amoy ng disinfectant, ipinasok si Aling Celia. Nakatayo si Rodel sa labas ng hallway, inaapula ang bawat bulsa ng damit niya para makita pa ang matira. Nakita niya si Boboy na natutulog sa waiting area ng ospital, ang batang sanay sa lahat ng kaginhawahan ay ngayon ay nakatulog sa malamig na upuan, katabi ang mga estranyo. Sa pagtingin sa kahiyahiyang eksena, mayroon nang napagtanto si Rodel. Ilang araw lang ang nakalipas, nakahiga sila sa beach resort umiinom ng mahal na inumin, kumakain ng pagkain ng dagat, nagsasalitang masaya tungkol sa akin na nag-iisa sa bahay kumakain ng instant noodles. Ngayon, ang mga iyon ay nagkaroon ng kabayaran, mas mabilis at mas malupit kaysa sa kahit anong bangungot. Pagkaraan ng 2 araw, ng ika-7 araw ng Pasko, si Aling Celia ay makalalabas sa malalang kondisyon ngunit may bahagyang pagkaparalisa sa kaliwa niyang bahagi dahil sa banayad na stroke. Sinabi ng mga doktor na kailangan niya ng matagal na paggamot at mahal na physical therapy. Nakatay siya sa pisara ng pampublikong ospital kasama ng 5 pasyente pa sa isang silid umiyak ng tahimik sa buong araw dahil sa kahihiyan at pagdurusa. Si Rodel ay mukhang pinaluma, mapungay at maruming damit at buhok dahil ilang araw na hindi naligo.
Nagpadala siya si Boboy sa isang malalim na kamag-anak para pansamantalang malalagyan at sinimulan niyang hanapin ako ng desperado. Ang unang pag-uugali ng pagsisisi ay mabilis na napalitan ng galit at pagnanais ng panghihiganti. Sa simpleng pag-iisip ni Rodel, ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ako ang malupit. Ako ang walang puso na itinulak ang pamilya niya sa kawalan. Kailangan niyang hanapin ako, pilitin akong magbayad ng gastos para sa kanyang ina at bawiin ang bahay. Ang unang lugar na pinuntahan niya ay ang aking opisina. Nang umaga ng ika-8 araw ng Pasko, unang araw ng trabaho, pagkatapos ng holiday, si Rodel ay agresibong pumunta sa lobby ng opisinang gusali. Ngunit bago pa siya makalagpas sa revolving door, hinarangan siya ng 2 mataas na security guard. Sino ka at sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Ana Santos, ang aking asawa, ang CFO ng kumpanya. Hayaan mo akong pumasok. Pasensya na, sir. Natanggap namin ang memo mula kay Miss Santos. Siya ay nagtatrabaho mula sa bahay at wala sa opisina. Hiniling din niya na ang asawa niyang si Rodel Ocampo ay hindi pahintulutan sa lugar na ito at huwag itong payagang makagambala sa opisina. Si Rodel ay natulala at natameme. Inuna ko ang email sa Security Department at HR bago pa man magpasko na nagpapaliwanag ng sitwasyon ng aming kasal at humiling ng proteksyon. Tinanggihan mula sa opisina, nakasakay si Rodel sa motorsiklo na hiniram mula sa isang kaibigan at pumunta sa probinsya para hanapin ang aking mga magulang, malayo silang driving mula sa Maynila. Nang dumating si Rodel at tumigil sa harapan ng bakuran ng aming bahay sa probinsya, ang aking ama, ang lalaking laging payapa sa buong buhay niya, ay nagdala ng mahabang rubber hose na kanyang ginagamit sa pagdidilig ng hardin at diniretsong pinuntiran si Rodel. Umalis ka. Huwag kang lumabas sa aming tirahan, bastos na taong iyon. Niyakap ang galit ng lubos, nanginginig ang katawan ng aking ama. Noong bisperas ng Pasko ay tinawagan ko siya at inilahad ang lahat ang bawat detalye ng 3 taon ng kasamaan. Pinaghihinanakit ng aking mga magulang ang aking inang kong Soro hanggang sa kaibuturan ng kanilang puso. Tatay, pakinggan ako muna. Basa na si Rodel, katulad ng daga na nalunod. Walang ipaliliwanag. Sino ka para sa akin? Wala akong ganitong uri ng manugang. Kakapanganak ng aking anak at pinabayaan mo siyang kumain ng instant noodles. Kinuha mo ang lahat ng pagkain niya para saya ng inyong bakasyon. Ngayon ay gusto mong hanapin siya para humingi ng pera? Umalis ka bago ako magpakawala ng aso. Mula sa loob ng bahay ay lumabas ang aking ina. Hawak ang matandang helmet ni Rodel na nakalimutan niya noong isang pagbisita at hinagis ito sa daan bago ang paa ng lalaki. Wala siya rito. Kahit nandito siya, hindi kita papasukin. Natanggap na niya ang divorce petition. Lagdaan mo na iyon at umalis ka sa kanyang buhay. Napahiya at ng lupaypay, binalik ni Rodel ang kanyang sarili sa Maynila, katulad ng isang nasugatan na hayop na nagsisikap ng paraan ng pagtakas, ngunit habang kumikilos, lalo lamang siyang nasasaktan. Sa huli, ang impormasyon tungkol sa aking lokasyon ay nagmula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Ang matalik na kaibigan ni Rodel, ang babaeng noon ay lihim na may gusto sa kanya, ay aksidenteng nakita ang aking Facebook post na may eksklusibong setting para sa ilang matalik na kaibigan, ngunit sadya kong kasama si ate sa listahan ng makakakita. Rodel, nakita ko si Ana nasa VIP Postpartum Care Center sa Laguna. Nag-check-in siya at presidential suite, 200,000 ang isang buwan ang gastos. Sinabi mo sa akin na hindi ka maayos, ngunit ang asawa mo ay para namang nagbabakasyon sa 5-star. Ang mensahe ay katulad ng apoy sa gasolina, na mula ng mata ni Rodel sa galit. Magaling dinalhin ang pera ko para mag-enjoy ng nag-iisa habang ang aking ina ay nasa ospital na nagdurusa. Ipapakita ko sa kanya ang kahulugan ng paghihiganti. Hinawakan ni Rodel ang kanyang telepono ng mahigpit, mabilis na nagmamaneho patungo sa direksyon ng resort. Hindi niya alam na naghihintay ako sa kanilang pagdating, kasama ang isang makapal na folder at ang katayuan ng isang taong panalo ang labanan. Nang hapon ng ika-7 araw ng Pasko,
Nakaupo ako sa VIP waiting area ng resort at nagbabasa ng libro. Ang espasyo ay dinisenyo sa puting ginto na tema, nagbibigay ng atmosphere ng karangyaan at kapangyarihan. Mahinang piano music ang umaapaw sa hangin na may amoy ng lavender essential oil, isang perpektong kapaligiran ng kapayapaan. Naka-cream silk dress ako, nakatali ng maayos ang buhok. Ang aking mukha ay nagbalik na sa kulay nito, matapos ang ilang araw ng talagang maayos na pag-aalaga. Si Gabi ay natutulog sa silid, inalagaan ng nurse libre na akong maghintay para sa hindi inaasahang bisita. Ang ingay ay biglang lumabas mula sa pangunahing pintuan, pumunit sa katahimikan. Iwanan ninyo ako ang asawa ni Ana. Alam ko na nandoon siya, itawag ninyo siya rito. Tumingin ako sa salamin na pintuan, si Rodel ay nakatayo rito, hinarangan ng dalawang mataas na bodyguard sa itim na suit. Ang kanyang kalagayan ay nakakaawa. Ang damit ay gumugulong at marumi. Ang pantalon ay kulang-kulang. Ang sapatos ay may mantsa ng putik. Ang mukha ay kupas, may balbas. Ang mga mata ay namumula sa galit. Sa loob lang ng isang linggo, siya ay lumanda ng 10 taon. Ibinaba ko ang libro, dahan-dahang tumayo at lumabas. Ang mga takong ng aking sapatos ay kumampog ng regular sa marmol na sahig, nakuha ang atensyon ng lahat sa paligid. Hayaan ninyo siyang pumasok. Nang makita ni Rodel ako, natigilan ng sandali. Malamang ay hindi niya inasahan na ang babaeng kakapanganak lang, ang babaeng sa isip niya ay dapat nagdadanas ng pagdurusa, ay lalabas ng ganito kainit at may kapangyarihan. Ngunit ang galit niya ay mabilis na bumalik. Sinubukan niyang lumapit, ang daliri ay nakaturo sa aking mukha. Ikaw, kapal ng mukha mong lumabas. Alam mo ba kung gaano kami nagdusa sa nakalipas na ilang araw? Ikaw ang malupit, walang puso ka, hindi ako natinag. Bahagya lang akong ngumiwi sa amoy ng pawis mula sa kanya. Isang hakbang paatras, pinanatiling ligtas ang distansya. Bababain mo ang boses mo. Ito ay isang profesional na espasyo, huwag dalhin ang ugaling lansangan mo rito. Kung gusto mong makipag-usap, pumasok tayo sa meeting room, huwag nang gawing show ang eksena. Wala akong papasukin. Gusto kong malaman ngayon mismo, bakit mo ibinenta ang bahay? Bakit mo ni-block ang lahat ng pera ko? Gusto mo bang mamatay ang nanay ko? Naghiyaw si Rodel, sinisiguradong marinig ng lahat ng empleyado at bisita ang kanyang mga salita para makasira sa akin. Ngunit nagkamali siya. Dito, kami ay mga pangunahing bisita at ako ang pinaka-VIP. Inilapat ko ang aking mga braso sa dibdib ko at tinitingnan ang mga mata ni Rodel. Ang aking tingin ay katulad ng matalas na kutsilyo. Tinanong mo kung bakit. Pati na rin ako nagtatanong, bakit nang ako ay naghihirap sa kirot pagkatapos ng operasyon, ikaw at ang iyong ina ay inabandona ako para magbakasyon. Bakit hinagis ng iyong ina ang lahat ng aking pagkain at dinalay para sa resort nila? Bakit sa loob ng 3 taon na pinagbuhusan ko ang lahat sa pag-aalaga ng inyong pamilya ay tinrato niya ako ng parang estranyo? Ang bawat tanong ko ay katulad ng isang sampal sa mukha ni Rodel. Naimon siya at naghanap ng salita para ipagtanggol ang sarili. Ang nanay ay matanda na, gusto niyang maglibang ng kaunti. Ikaw naman ay bata, kaya mong mag-antay ng ilang araw. Ang bahay naman ay malaking usapin, bakit hindi mo muna kinausap ako? Ang bahay ay sarili kong ari-arian, bago pa tayo mag-asawa, karapatang palad ko ang gawin kung anong gusto ko. Anong karapatang mayroon ka para mag-utos sa akin? Ngunit ang pera mula sa pagbebenta ay kailangan nating hatiin. Ako ang asawa mo. May ambag rin ako sa bahay sa nakalipas na 3 taon. Biglang natawa si Rodel na may mapaghamak ng ngiti. Ambag? Anong ambag? Hindi ka nagbayad ng kahit isang singkong bayarin ng kuryente, tubig o grocery. Ang ilaw na sirang sineserbisyo namin ay tawag ko sa electrician ang nagbayad. Ang lahat ng gastos sa pangangalaga ng bahay ay mula sa aking suweldo. Ang iyong ambag sa 3 taon ay pagdadala ng inuming kape para sa iyong sarili at paminsan-minsang handa para sa iyong ina. Nang maramdaman ni Rodel na aakyat siya para manakit dahil sa kahihiyan
Agad na humakbang pasulong ang dalawang bodyguard at binakas ang mga braso niya. Bitawan ako. Kita ninyo, binalunos niya ang aking asawa. Tulungan ninyo. Si Rodel ay nagwawala at nagtatanghal. Isama mo siya sa meeting room number 1. Magtatapos ako ng usapin ngayon. Lumakad na ako at hindi na tinitingnan ang kanyang pagwawala. Ako ang nangunguna sa labanang ito at handa na ang aking espesyal na regalo para sa kanya. Sa mahayag na soundproof meeting room, nakaupo ng malungkot si Rodel sa upuan pagkatapos mapag-alamang ng mga bodyguard. Nakaupo akong katapat niya, inilapag ang isang makapal na folder at isang divorce petition na pirmado ko na, pirmahan mo at malaya ka na. Tinitingnan ni Rodel ang petition, pagkatapos ay ako, may tingin ng galit, hindi ko pipirmahan. Sa tingin mo ba ay ganoon kasimple? Ibinenta mo ang bahay para sa 8 milyon, hindi ba? Ibahagi sa akin ang kalahati, 4 na milyon at pipirmahan ko ngayon. Kung hindi, haharapin kita sa korte. Gagawa ako ng gulo sa iyong opisina para makita ng lahat. Inakala pa rin niyang hawak niya ang advantage. Inakala niya na ako ay matatakot sa tsismis, na matatakot sa epekto sa aking posisyon bilang finance director. Ngunit nakalimutan niya na ang trabaho ko ay ang pagiging tapat at ang pagtrabaho sa mga numero. Ngumiti ako ng malamig, dahan-dahang binuksan ang folder. Gusto mong hamon mo ako? Pero bago mo gawin iyon, tingnan mo muna ito. Inilabas ko ang isang makapal na bundle ng bank statements na may mga highlighted na linya. Ito ang detalyadong bank records ng iyong account at ng account ng iyong ina sa loob ng 3 taon. Alam mo ba kung saan nanggaling ang pera na ito? Kinuha ni Rodel ang mga papel, nagsimulang manginig ang mga kamay habang nakita ang mga numero. Petsa ng Hunyo 15, nagpadala ng 50,000. Layunin, pambili ng motorsiklo para kay Boboy. Petsa ng Nobyembre 10, nagpadala ng 100,000. Layunin, pagpapagawa ng bahay ng ina sa probinsya. Petsa ng Marso 7, kinuha ng cash na 70,000 at daan-daang iba pang maliliit na transaksyon. Kabuuang halaga, higit sa 600,000 piso. Rodel, naalala mo ba kung saan nanggaling ang pera na ito? Mula sa joint savings account na ginawa ko para sa aming anak, ngunit pinagkatiwalaan kita na hawakan dahil sinabi mong gusto mong matuto ng financial management. Pinalipas pala ang lahat para sa iyong ina. Umalis si Rodel sa denial. Ang pawis ay nanggawad ng parang pinag-uulan. Hiniram ko lang iyon, ibabalik ko lamanang. Hiniram ng hindi tinanong ang pahintulot ng asawa, ginamit para sa personal na bagay pagtakas ng pondo ng pamilya. Bilang isang financial expert, may sapat akong ebidensya para kasuhan ka ng misappropriation. Higit sa 600,000, sapat iyan para mapabilanggo ka ng ilang taon. Nagdudulot ng sandali para matamaan ang takot ni Rodel, pagkatapos ay nagpatuloy sa pinal na suntok. Hindi pa lang iyon. Alam ko rin na nagpeke ka ng mga expense receipts sa iyong opisina para makuha ang pera para sa iyong sarili. May kakilala rin akong chief accountant sa inyong kumpanya. Kung matatanggap ng inyong CEO ang folder na ito, kasama ang pagkukaso mo ng iyong asawa para sa pagnanakaw ng pera, paano mo sa tingin ay magtatapos ang iyong karera? Si Rodel ay ganap na naguho, bumagsak sa upuan, ang mukha ay walang ng dugo. Alam niyang hindi ako nagbibiro, ang aking salita ay ang aking gawa. Mawawala ang trabaho, mapupunta sa kulungan, at masisira ang reputasyon, mga bagay na hindi niya makuha ng walang humpay. Ano ang gusto mo? Hawha-hawha na nagsalita si Rodel, ang boses ay naputol. Napakasimple. Pirmahan ang divorce petition at lumakad ng walang dala. Ang karapatang pag-aaruga ng bata ay para sa akin. Hindi ka kailangang magbigay ng sustento, wala rin akong kailangan sa iyong maliit na pera. Pero kapalit, hindi ka makakakuha ng kahit 1 piso mula sa pagbebenta ng bahay, at ang utang na 600,000 ay itinuturing kong donation para sa pamilya mo. Tinignang muli ni Rodel ang petition, pagkatapos ay ang ebidensya na folder. Wala nang ibang pagpipilian. Ang katakawan ay nalupig ng takot. Sige, pipirmahan ko. Ngunit kailangan mong pangakuan mong sisirain mo ang lahat ng mga papel na ito.
Pinangangakuan ko, sa kondisyon na ikaw ay mawawala sa buhay ng aking anak at sa akin magpakailanman. Kinuha ni Rodel ang ballpen. Ang kamay ay nanginginig ng mahigpit habang inilagay ang ballpen sa linya ng asawa. Ang lagda ay gumugulong at baliko katulad ng kanyang karakter. Kinuha ko ang petition, maingat na sinuri at inilagay sa aking bag. Tapos na, salamat sa iyong kooperasyon. Umuwi ka na. At sana gumaling ang iyong ina para makapag-enjoy pa siya sa katandaan kasama ang kanyang responsableng anak. Si Rodel ay tinangkilik at lumabas ng kwarto ng katulad ng isang katawang walang kaluluwa. Nawala ang lahat sa kanya bahay, asawa at anak, pera at kahit ang kanyang pagmamalaki. Nang lumabas siya ng resort, si Rodel ay dahan-dahang lumakad pabalik sa ospital. Nagsimulang bumagsak ang ulan, ang malamig na ulan ng Pasko ay tumatama sa kanyang katawan, ngunit hindi mas malamig kaysa sa kanyang puso na gumuho. Sa ward ng ospital, si Aling Celia ay nagising na. Ang bibig ay bahagyang nakabaluktot sa isang gilid, hindi pa nakagalaw ang kanyang kaliwang kamay at paa. Nang makita ang kanyang anak na bumabalik, ang mga mata niya ay naging maliwanag sa pag-asa. Anak, ano ang nangyari? May pera ba? Nabawi ba ang bahay? Napupuno ng luha si Rodel, lumuhod sa gilid ng kama at inibaon ang mukha sa kumot ng ospital at umiyak ng malakas. Nawala na lahat, nanay. Wala nang makuha. Pinirmahan ko ang divorce papers, patas na ang lahat. Nang marinig ito ni Aling Celia, bumagsak ang kanyang puso, nagsimulang umubo, hindi makapagbigay ng boses sa galit. Nagsimula siyang mag-convulse ulit, ang mga nurse ay nagmadaling pumasok para mag-inject ng gamot. Nang oras na iyon, tumunog ang telepono ni Rodel mula sa kapatid ng kanyang ina na hindi niya kasal ang ama ng totoong magulang ni Boboy na matagal nang nagpapanggap na malayo dahil umiwas ng responsibilidad. Hoy Rodel, narinig ko na nakastroke si nanay. Kumusta na? May nangyari bang hindi maganda? Si Rodel ay nakaramdam ng ginhawa nang marinig ang pamilyar na boses at nagbigay na ng detalyado. Kuya, isang salita, ang ina ko ay naparalise, nawala na ang bahay. Wala na ako, kailangan mong sunduin si Boboy at tulungan mo akong alagaan si nanay dito, mag-isa akong hindi kaya. Matagal na katahimikan sa kabilang linya, bago sumagot ang kapatid na gaya ng normal, ang boses ay may tono ng pag-iwas. Ay naman, Rodel, paano mo sinabi iyan? Si Boboy ay nanay-nayan na sa ating ina, at sa iyo, mula ng bata pa, sanay na siya sa inyo. Kami ngayon ay nasa maliit na apartment, walang trabaho, natiwala, paano pa namin aalagaan ang bata. Ang nanay ay para sa ating dalawa, pero mas angkop sa iyo ang mag-alaga. Siya ang nagbigay ng maraming pera sa iyo. Ikaw ang dapat mangalaga ngayon. Kami ay bibisita kapag may oras na. Tut, tut, tut. Ang signal ay pumatay ng walang seremonya. Binitawan ni Rodel ang telepono, nahulog sa sahig at sumabog ang screen. Sa lahat ng oras na ito, inakala niyang siya at ang kanyang ina ay nagsakripisyo para sa pamilya, ngunit ang katotohanan ay sila rin ay ginamit. Ang pamilya ng kanyang kapatid ay nagtrato kay Aling Celia bilang libreng tagapag-alaga at si Rodel ay bilang isang mapagkunan ng pera. Ngayon na pumanaw ang kaginhawahan, lahat sila ay nag-iwan. Tumingin si Rodel kay Aling Celia na nakatulog ng mahimbing sa kama, pagkatapos ay kay Boboy na nakaupo sa sulok ng ward na gumagamit ng telepono ng nurse, hindi man lamang nag-aalala sa lola o sa tiyuhin. Ang batang ginawa nilang prinsipe, ngayon, nang wala ng mahal na laruan, nang wala ng masarap na pagkain, nagsimula ng magsuplada at malupit. Tito Rodel, kailan na tayo babalik sa malaking bahay? Ayoko rito, amoy ospital. Ngumiti si Rodel ng mapait. Malaking bahay? Iyon ay isang pangarap na lang ngayon. Ang kinabukasan para sa kanya ay malinaw na mga araw ng pagdurusa, pag-aalaga sa naparalisang ina, pag-iingat sa bastos na pamangkin, ang bigat ng pera at pagkain na walang sino pang maaasahang makabahagi. Iyon ang kabayaran, isang makatarungang kabayaran para sa kawalan ng utang na loob at kasakiman na pinalakas ng buong pamilya. Isang taon ang lumipas ng mabilis. Ang mga mapait na alaala ng Pasko ng nakaraang taon ay lumayo na,
natitira na lamang bilang mga malamlam na peklat na nagpapaalala ng isang malaking aral sa buhay. Nakatayo ako sa hardin ng aming bagong bahay sa isang eksklusibong subdivision. Ang hardin ay puno ng mga kamatis, rosas, at iba pang halaman na aming pinalaki. Nanay, nanay, ang malinaw na boses ng aking anak ay tumalab sa hangin. Si Gabi ay higit ng 1 taon, gumagala-gala sa berdeng damuhan at tumatakbo patungo sa aking mga braso. Ang bata ay masustansya, maputi, at laging nakangiti ang mga mata ay katulad ng sa akin. Kinuha ko siya sa aking bisig at hinalikan ang kanyang pisngi. Mahal ko, kumusta ang paaralan ngayon? Masaya, masaya. Pinuri ako ng teacher sa pagkanta. Toothless na ngumiti ang bata, nagpapakita ng mapagmahal na mukha. Ang aming nani na si Ate Carmen ay masayahin na sumunod mula sa likod, hawak ang bag ni Gabi. Miss Ana, maaga kang umuwi ngayon. Handa ko nang nilagyan ng luya at manok ang tinolang gusto ni Gabi. Salamat, Ate Carmen. Talagang pinag-iisipan mo ang lahat, Zora. Tiningnan ko si Ate Carmen ang nani na in-hire ko ng may maayos na sahod, ngunit nagtatrabaho ng may buong puso. Inaalagaan niya si Gabi, nagluluto, at nagpapanatili ng tahanan ng malinis. Higit sa lahat, iginagalang niya ako. Napagtanto ko na ang pagbabayad ng isang estranyo na mapagkakatiwalaan at magalang ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagpapagod ng sarili para sa mga kapamilya na kukuha ng kabuuan at magbibigay ng walang pasasalamat. Sa nakalipas na taon, ang aking karera ay nagsimulang umakyat pagkatapos ng diborsiyo. Ibinuhos ko ang lahat ng isip ko sa trabaho at mga investisyon. Ang pera mula sa pagbebenta ng bahay ay namuhunan ko sa real estate at stock market at nagpalad sa mga tamang piniling investisyon. Ang aking kayamanan ay lumago ng ilang beses. Naitaas na ako bilang Deputy CEO ng kumpanya, isa ng makapangyarihang babae na may reputasyon at kapangyarihan. Hindi na ako ang dating babae na mahina at pumayag sa lahat. Nalalaman ko ng mas mahalin ang aking sarili. Pumupunta ako sa spa tuwing linggo, nag-yoga tuwing umaga, nagbabakasyon sa ibang bansa kasama si Gabi at ang aking mga magulang. Ang aking mga magulang sa probinsya ay masaya na rin ngayon. Tuwing katapusan ng linggo ay pumupunta ako para bisitahin sila o ini-invite sila sa aming bagong tahanan. Ang aming bahay ay laging puno ng tunog ng tawanan. Sinabi ng aking ama, "Mabuti na naiwanan mo ang ganung uri ng tao, agad ngayon ay nagtatamasa ka ng buhay. Tama, ang diborsyo ay hindi kabiguan. Para sa akin, iyon ay isang dakilang kalayaan. Ang pintuan ng impyerno ay nagsara para buksan ang pintuan ng langit." Tinitingnan ko si Gabi na naglalaro kasama ang aming aso sa bakuran. Ang puso ko ay puno ng kasiyahan at kapayapaan. Ito ang tunay na buhay. Isang huling araw ng Disyembre, ang Maynila ay nagluluha ng malakas na ulan. Ang malalaking patak ay pumipitpit sa salamin ng aking kotse. Nagmamaneho ako sa aking bagong puting premium sedan bago kong binili papunta para sunduin si Gabi sa pagbibigay ng birthday party ng isang kaibigan. Sa isang red light, ang hanay ng mga sasakyan ay nagtitipon. Nakaupo ako sa loob ng maaliwalas at mainit na kotse, nakikinig ng mahinang musika, tinitingnan ang kalsada sa likod ng tabing ng ulan. Biglang, ang aking tingin ay tumigil sa isang figura sa tabi ng kalsada. Sa ilalim ng awning ng isang nakarating na tindahan, isang lalaki na nakasuot ng delivery rider jacket ay nakatayo at nangangalag sa ulan. Ang lumang motorsiklo ay nakaparada sa tabi niya, may nakakabit na malaking cargo box. Inilabas ng lalaki ang kanyang face mask, hawak ang isang tinapay na tuyong-tuyo, kinakain ang malalaking subo tila matagal nang hindi kumain. Ang mga patak ng ulan mula sa awning ay tumatamong sa kanyang balikat, binabasa ng lubusan ang kanyang jacket. Pinagmasdan ko ang lalaki ng maigi manipis, mapulaw ang katawan, ang balat ay nagmaitim sa araw at ulan, ang mga mata ay malalim at pagod, ang buhok ay may kahong abo kahit hindi pa matanda. Si Rodel. Nagulat ang aking puso ng isang saglit, hindi dahil sa pagmamahal, hindi rin sa galit, kundi dahil sa pagkabigla sa kung gaano kabilis at malupit na nagbago ng isip ang tadhana sa taong ito.
Narinig ko na pagkatapos matanggal sa trabaho dahil sa financial misconduct, si Rodel ay hindi na makahanap ng bagong trabaho dahil kumakalat ang balita. Napilitan siyang maging delivery rider at mag-deliver ng mga package para mapunuan ang gastos sa pag-aalaga ng kanyang ina na may partial paralysis at si Boboy na nasa edad ng pagkain at paglaki. Ang maliit na isinustento na kwarto sa boarding house, ang naipong mga utang, ang bigat ng pamilya, lahat ng ito ay sinuyo na ang lakas at kayabangan niya. Nang tiyak na sandaling iyon, tumingin pataas si Rodel, ang kanyang mga mata ay nagkataong nag-abot sa aking mga mata sa pamamagitan ng transparent na salamin ng kotse. Sa loob ng isang segundo, parang natigil ang oras. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkabigla, pagkatapos ay ang kahihiyan at nalungkot ng ganap. Nakilala niya ako, ang eleganteng babae na nakaupo sa mahal na kotse, samantalang siya, isang rider na may kasuotang basa-basa, ay kumakain ng tinapay sa tabi ng kalsada. Mabilis na inibaba ni Rodel ang kanyang tingin, lumingon sa ibang direksyon. Ang kamay niya ay inangat ang face mask para takpan ang mukha na parang gusto niyang itago ang sarili mula sa aking tingin, itago ang mapait na katotohanan ito. Nagberde ang traffic light. Hindi ko pinindot ang horn. Hindi ko ibinaba ang bintana para magsalita. Payak na inilagay ang aking kamay sa steering wheel, dahan-dahang pinindot ang accelerator. Lumayo ang kotse nang maayos. Iniwanan sa likod ang nakayukod na figura ng lalaking dating asawa ko, iniwanan kasama ang buong nakaraan na puno ng bagyo. Hindi ko siya kinahabagan. Ang bawat tao ay may responsibilidad sa sariling mga pagpapasya. Pinili niya ang pagtataksil, kaya tinatanggap niya ang pag-iisa at kahirapan. Pinili ko naman ang pag-alis para mahanap muli ang aking sarili. Diretso na tinitingnan ang daan sa harapan, ang malawak na daan na bukas na puno ng mga bagong posibilidad para sa aking anak at akin. Nagsimula nang humina ang ulan. Sa dako ng kalangitan, ang isang rainbow ang unti-unting lumalabas sa pagitan ng mga ulap. Ngumiti ako. Hindi lahat ng kwento ay may happy ending sa lahat ng tauhan, ngunit ang pinakaimportanteng bagay ay ang iyong sariling kwento ay maaaring maging maganda kung pipiliin mo ito. At ang buhay ko at ni Gabi puno na ngayon ng liwanag, kalayaan at pag-ibig